Sufficiency in form and substance, tapos magpasasabihin pa kayo, iakyat nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo doon dahil bawal sa House of Representatives. Ayon sa konstitusyon, bawal yan na magmi-mini trial kayo dyan dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ito na nga, pinatawag ng House panel ang mga dokumento sa Mary Grace Piatos at buwis ni Sara Duterte. Naglabas ng subpoena ang House Committee on Justice upang kunin ang mga dokumento kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang ang mga papeles na may pangalang Mary Grace Piatos at iba pang questionableng tumanggap umano ng bayad. Sa utos na inilabas noong March 31, inatasan ng komite ang isang state auditor mula sa Commission on Audit na dumalo sa pagdinig sa April 14 at dalhin ang mga orihinal na dokumento tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Kabilang sa hinihing dokumento ang mga ebidensya ng pagbabayad sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequia, Cocoy Villamin at Irene Tan. Kinestyon ng ilang mambabatas ang pangalang Mary Grace Piatos dahil tila hango ito sa mga brand ng pagkain. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang ganitong tao sa kanilang record at walang birth marriage to death certificate. Siyempre. Kasama rin sa pinapasubpina ng komite ang mga dokumentong may hindi mabasang pangalan. Kulang ang detalye, walang pirma, walang petsa, o yaong tila imposible umanong naiproseso ang pagbabayad. Hiniling din ng ang mga record na may petsa sa panahong wala umanong confidential funds na maaaring ilabas ang Office of the Vice President. Saklaw ng subpina ang mga transaksyon ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education mula sa 2022 hanggang 2023. Kabilang dito ang mga cheque, disbursement, vouchers, liquidation reports, certifications, accomplishment reports at patunay na pagsusumite ng mga dokumento sa Malacanang, Senado at Kamara. Hinihingi rin ang mga transaksyon ng cheque at voucher mula sa December 2022 hanggang July 2023. Pati ang liquidation reports, mababing, at mga sinumpaang sertifikasyon ng mga opisyal na may pananadugutan. Ano pong comment mo dyan, mamabing? Bakit? Wala ba sa complaint yan? Di ba they have the burden of proof? Exactly. Wala pala sa complaint nyo yan. Bakit? Itutuloy. Isasampinan nyo pa yan? Sabi nyo sufficient in form and substance. Hindi pala sufficient? Kasi kailangan pa isampina mo yung salin niya at mga vouchers na yan. Ano ba talaga, kuya? Abogado ba yung mga nandyan? Ano ba, sufficiency in form and substance, tapos magpasasabihin pa kayo, iakyat nyo na yan sa Senado para mag-trial na kayo doon dahil bawal sa House of Representatives. Ayon sa konstitusyon, bawal yan na magmi-mini trial kayo dyan dahil ang trial ng impeachment ay solo lamang na kapangyarihan ng Senado. Ayun, itong mga Mary Grace Piatos na pangalan sa confidential fund. Sinabi ko na yan, Cathy, doon sa YouTube ko noon video sa Facebook. Na sa liquidation kasi, pwede naman siya for security reasons na maglagay ng mga pseudonym. Kumbaga ay alias na mga pangalan. Pero meron siyang totoong tao na nag-receive ng mga funds na yan. Ngayon, itanong natin sa COA, bakit kayo nag-unmodified opinion sa confidential fund ng Vice President? Kung may mga pseudonym dyan. Di ba? Dahil allowed naman yan. Kasi nga, that's confidential fund. Allowed yan as long as meron namang patunay na citizens na kukorespond doon sa pseudonym na Mary Grace Piatos. Kasi ang hirap ng ganito, political talaga itong impeachment na to Kasi hindi na nila matatalo si VP Sara. Kaya kailangan i-disqualify na lang nila. At balita ko, pag bumaba daw sa survey si VP Sara, ay baka tatakbo uli si Martin Romualdez sa kanyang original plan to run for president in 2028. Lord. Nako. Diba? Meron akong may mercy. naririnig ako na term, hindi naman ako abogado, no, Attorney Granson. Gusto kong itanong, may ituturi bang
ano yan? Usurpation of Oo. authority or power ng Senado? Oo. Ang ginagawa ng Kasi nakalagay Kamara? sa konstitusyon ng trial of the impeachment cases lies solely on the Senate. Di ba? Kay Chief Justice Davide noon, impeachment sa kalaban sa kanya. Sa kay Chief Justice Corona, di ba? Ang trial doon sa Senate. Kay Erap, di ba? Doon sa Senate. Yeah. Doon sila ngayon magpakitaan ng ebidensya at magko-cross-examine doon. Ito, sabi nga ni Halatang-halata, no? Congressman Rufus what is the basis of this in the Salin? Sabi niya kay Attorney, Congressman Ridon, sabi niya well, there's no basis. How can you subpoena? Yeah, Ang abogado. bira naman, para namang hindi tayo nag-practice niya nasa court of law, Paano mo isampina yan wala kang basis? Lalo na dyan, impeachment yan. Dapat mahigpit talaga ang rules dyan kasi hindi naman natin pinag-usapan ordinaryong bagay, di ba? Hindi mo pinapa-disqualify mo ang kalawang pangulo. Tapos ganyan-ganyan lang ang rules nyo dyan kung ano lang gusto nyo gawin. Nabababoy. Isampina daw nila yung SALN. Nag-object nga si Rufus, Congressman Rodriguez. Na-question rin pa yung gusto nilang isumpina na mag-witness. Si Madriaga rin. Ngayon naman, sabi ni Ombudsman, ready naman daw siya na i-release yun. Di i-release nyo. Hindi kayo. Ano ba talaga, kuya? Correct. Sa mga badun, paano ba i-test? Hindi ko na kaya i-test. I-akyat nyo na yan sa Senado at mag-trial na kayo doon. You're wasting our taxpayers' money. Exactly. Di ba sinasayang nyo sa kalagitnaan crisis ng na. gera. Diyos ko, gagastusin nyo pa ang pera ng bayan. Mahiya naman kayo. Wala nang laman ng sikmura ng mga mahirap. Ayan. Sa totoo lang, galit ang mga tao sa inyo, kayo may mga maleta dyan.